Ngayon po pinaplano na ng pamahalaan, Agriculture Department na maglunsad ng bagong programa, itong Rice for All program, upang maikalat sa publiko ang affordable na bigas. Halaga ng ibinebentang bigas dyan, maglalaro po 45 to 48 pesos kada kilo. Kasunod yan ng paglulunsad ng DA. Ni-roll out nila itong program 29 o itong 29 pesos kada kilong bigas. Para lamang yan sa mga mahihirap, single parent, PWDs at mga benepisyaryo o recipients ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Okay, yung 29 program na yan. So makakausap natin ngayon si Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Hingi tayo ng reaksyon sa kanya. Magandang umaga, Ma'am Cathy. Ay, hello. Magandang umaga sa iyo, Sir Aljo. Magandang umaga din sa lahat ng nakikinig at syempre sumusubaybay dito sa inyong programa, Punto Asintado. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, opo, this is Aljo Bendio again, Ma'am Cathy. Ano pong reaksyon niyo sa planong Rice for All program ng Department of Agriculture? 45 to 48 pesos kada kilo. Sapat lang ba ito? Oo. Para sa malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino na nagsasabi na nagugutom, actually ayon sa PSA ay meron tayong 61 million mamamayang na nagsasabi na sila ay nakakaranas na ng kagutuman dahil dun sa napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, ay itong 45 pesos hanggang 48 pesos na binabanggit ng Department of Agriculture ay mataas pa rin ito para sa kanila, given na ang hinahanap nila ay yung 20 pesos per kilo na ipinangako ni BBM. Pangalawa, meron siyang ibinebenta na 29 pesos per kilo sa mga kadiwa centers. Bakit pili lang ang pwedeng maka-avail nito? Bakit sa kadiwa centers lang, given na ang lawak-lawak nung naghahanap ng masyo ng bigas? So, itong mga binabanggit nila na Rice for All yes, ay hindi pang Rice for All ito kasi alam natin na marami tayong mga kababayan ang hirap na hirap at para sa kanila ay mataas pa rin itong 45 to 48 pesos na binabanggit ng Department of Agriculture. So magkano po para sa inyo dapat dito ibaba? From 45 to 48? Hindi man niya nakakaya yung 20 pesos per kilo na pangako niya. Ibalik niya dun sa dating presyo ng bigas na nung naging presidente siya ay meron 38 pesos per kilo sa palengke. Meron pa ba dati, no? 38, no? Pesos? Oo, nung pag-upo niya nung 2023, Sir Aljo, 2022 ay meron 38 pesos per kilo at yun yung nawala at ito na nga ay hindi na nga nakita yung 20 pesos per kilo na ipinangako niya ay naging 60 pesos pa yung presyo ng bigas at ngayon ay naglulunsad sila ng 29 pesos per kilo. Sobrang limited yung naseserbisyuhan. Pangalawa, hanggang kailan ito tatagal yung 29 pesos per kilo na pinangangalandakan niya? Dahil hindi naman nagsasabi, walang pagkukunan ng subsidy, hindi na palaki ang pondo ng NFA para makabili ng makapag-subsidize ng ganyang presyo ng bigas. At pangalawa, Sir Aljo, nananatili yung aming panawagan na palakasin niya yung ating lokal na produksyon. Huwag niyang iasa sa importasyon yung ating pangangailangan sa pagkain kasi nakita na natin yung epekto ng pag-asa sa importasyon. Tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas sa world market. Pangalawa, tuluyan na niyang kinalimutan yung ating yung industriya natin sa palayan na palakasin ito, tulungan yung pangangailangan ng ating mga magsasaka, subsidized price, subsidized inputs. Sa ganun orientasyon o Marcos government ay mananatiling napakataas yung presyo ng bigas hanggat hindi niya tinutugunan yung mga basic needs ng ating mga magsasaka. Meron naman yatang ipinamahaging fuel subsidy sa may 160,000 na mga rice farmers sa buong bansa. Inaprubahan yan ng Agriculture Department through Secretary Francisco T. Laurel Jr. Ito yung mga magsasakang nagmamay-ari o nagrerenta ng makinarya na ginagamit sa iba't ibang mga agri-production. Oo, tama ka, Sir Aljo, na kahapon
naibalita. Opo. At para sa mga magsasaka, kapag tanungin natin sila, yung 3,000 pesos na fuel subsidy na yun, Sir Aljo, gagamitin nila yun sa kapangangailangan nila sa pagkain. Kasi alam natin na yung pagkasira ng kanilang produksyon, gawa ng El Nino, na 100% nasira yung kanilang produksyon, wala silang makain, baon sila sa utang. So, yun ang nakakagalit dahil ang tingin ng gobyerno sa problema natin, krisis natin sa pagkain ay nasusolusyonan sa pamamagitan ng ayuda-ayuda na napakalit. Band-aid solution, stopgap measures lang yon. Hindi niya tinutugunan yung napakalaking problema na kung matutugunan yan ay napakalaking impact din sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga food security frontliners. Ang tanong nga, bakit hindi bumababa talaga ang presyo ng bigas? Batay sa monitoring ninyo, magkano ba ngayon ang average kilo ng bigas? Namalengke tayo nung linggo at nakita natin na nananatiling 62 pesos yung pinakamababa at kapag tinanong natin yung retailers na bababa na daw ang presyo ng bigas hanggang 7 pesos. May 29 pesos per kilo na. Sabi ng mga retailers ay bumili sila sa TV kasi wala dito. Ganun ba? So walang ramdam, hindi talaga nararamdaman yung binabanggit ng gobyerno na bumababa na yung presyo ng bigas. Sigit lalo yung Rice for All na pangako na naman nito na ito ay bababa sa pamamagitan ng pagbaba ng tariff mula sa 35% ibinaba hanggang 15% yung taripa. Para sa mga magsasaka, malaking kalugian na naman ang mangyayari sa kanilang mga ani dahil tinatayang bababa ng 7 pesos yung magiging presyo nung kanilang palay na nitong nagdaang anihan ay umabot na ng 23, 22, meron pang nakaabot ng 26 pesos per kilo. Hindi makikinabang yung ating mga magsasaka dun sa 15% ibinaba ng tariff na isinulong na inilabas ng Marcos government, yung Executive Order number 62, dahil magre-resulta ito ng pagbabarat muli sa palay ng ating mga magsasaka. Okay. Kasabay niyan ay hindi rin makikinabang yung ating mga consumers dahil monopolyo yung pricing ng bigas. Mga importers, exporting countries, importers, mga traders at mga millers na siyang may hawak dun sa talakhang produktong imported at locally produced na palay ng ating mga magsasaka. Sige po. Maraming salamat, Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Maraming salamat din at mabuhay ang inyong programa. Balikan naman natin ito pong planong Rice for All program ng Agriculture Department. Nasa linya si Asek Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Agriculture Department. Asek Arnel, sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Hi, Aljo, sa lahat na nakikinig at nanood. Good morning po. Opo, may panawagan po ang grupo ni Ma'am Cathy Estavillo. Kung maaari daw, kaya bang babaan pa daw yan, sir, ng 38 pesos kada kilo? Itong Rice for All? Again, kagaya nung nabanggit natin ng mga nakalipas na araw, yung initial na estimate ay nagawa 2 weeks ago pa at titignan natin kung hanggang saan yung posibleng magbago sa presyo nito. Of course, merong subsidy yung ating pamahalaan dito at tinitingnan natin kung paano natin masisigurado na tama lamang para masustain natin yung project na ito. Isa pa sa concern, limitado lang ang bentahan ng bigas sa mga Kadiwa Center. Ito po yung mga bigas na 29 pesos, tama ho ba sa Kadiwa Center? Yung sa Kadiwa Center natin na P29, yung 29 pesos ay limitado na 5 kilos everyday yung nabibili nila. Pero itong sa Rice for All ay sa ngayon ay hindi pa natin nakikita ng 10 pesos din. Posible na mas malaki yung magiging limitation na to. Initially, we thought of 125 kilo bag na pwedeng mabili or mas marami. Depende dun sa nakikita natin na projected supply and demand and yung number ng participating rice stakeholders natin. So all over the Philippines po ito, sir? Itong Rice for All, 45 to 48 pesos available sa lahat?
Yes, magiging nationwide ito pero sa Nationwide. ngayon ay sinasabay natin ito dito sa P29 na programa natin and then eventually by August darating tayo ng Visayas and Mindanao. Opo. Okay, panawagan po sir na sana naman madagdagan daw ang mga Kadiwa stores. Opo, para sa ating mga PWD, single parent, mga beneficiary ng 4Ps, vulnerable sector all over the Philippines na. Luzon, Visayas, and Yes Mindanao. po. Yes, Aljo, pinag-aaralan Opo. yan ngayon at isa pang pamamaraan ay makikipag-ugnayan tayo sa mga lokal na pamahalaan para mas malawak at tinitingnan lang natin of course yung mga supply natin para masigurado na magiging sustainable nga itong ating programa. Mhm. Okay, meron pa silang mga hirit, no? Hindi raw quality ang bigas, tama ba? Na binebenta 29 Ah, pesos? Actually, yan ay 29 pesos na bigas ng NFA na 3 months and pataas. So, Okay. natural na may mga konti pag minsan na nakikita sila kasi yan ay kunwari binibili ng NFA, meron yung 7% discoloration at yan naman ay natural doon sa mga aging stocks. But we can assure you na in terms of quality, yan ay maayos at hindi lang yan sa NFA, kahit sa ibang klase ng bigas, meron ding ganang konti but dumaan yan sa sensory evaluation at saka sa quality test ng NFA at inatasan na rin namin yung Bureau of Plant Industry. Meron din kasi yung mobile na laboratory analysis na mag-iikot para i-check regularly yung quality ng bigas na ibinebenta dito sa ating mga kadiwa. Okay. Tuloy-tuloy naman ang ating pong tulong sa mga magsasaka at yung programa natin sana, ang panawagan nila, ay tutukan talaga ng DA ang ating mga lokal na magsasaka na makapag-ani, makapagtanim ng maraming bigas at hindi na tayo aasa daw sa importation. Tama po yun, sir, kasi sa ngayon po ay more than half ng budget po ng Department of Agriculture ay devoted sa rice, specifically on providing inputs ng ating binhi, pataba, makinarya at sa irigasyon at sa pagsasanay. Bukod pa po rito yung ating, of course, itong ating Rice Competitiveness Enhancement Fund na automatic po yan ay 10 billion pesos sa kasalukuyang estado ng Rice Tarification Law. At yung pong excess collection ay binabalik din po natin sa magsasaka bilang ayuda, yung pong unconditional cash transfer. This year po ay 12 billion po yan na ibabalik uli natin. At sa ngayon po ay inaasahan din natin na malaki rin yung ating collection at ipapamahagi rin po, ibabalik muli sa ating mga magsasaka ng palay sa susunod na taon naman po. Maraming salamat po sa inyong panahon, ASEC Arnel de Mesa, spokesperson ng Agriculture Department. Thank you po. Good morning. Maraming salamat din po. Magandang umaga at mabuhay po kayo.